1 to 26. And let's take a look at the highlights of the quarter. Ayan, partner. Easy 2 shots or 2-point shot. At yung mga 3 points for Team San Jacinto, no? Partner, pag ito, mga 3-point shot na yan for Team San Jacinto, pag mga pumasok yan, partner, this will be big for Team San Fernando. No, because on their last game against Team Montreal, itong mga taga San Jacinto, medyo struggling sila a bit on the 3-point country. But right now, pumapasok yung mga 3 points nila. So that's big. Pag hindi ma-contain yan ng mga opensa nitong mga taga San Jacinto. And of course, maganda yung depensa din yung pinakita. But again, they're playing yung mga players nila in a trouble partner, and the likes of Reggie Haga, dito si Roel Gigantoque, and ito si Evan De La Cruz. But again, maganda yung adjustment ng coaches itong San Jacinto. That's why nakabalik sila dito sa ating laro. Good analysis, Coach Paul Sepe. And now, we're taking a look at some of the highlights ng nakaraang quarter as we get ourselves ready for the fourth and final quarter of this very intense game ng mga taga San Fernando at ng mga taga San Jacinto. Dito pa rin po yan sa napakagandang island of Ticana dito sa Distrito 1. So, tabla sila when it comes sa kartada dahil 3-1. Parehas, or 4-1. Tama? But again, partner, win over the other. So, ano mangyayari dyan? I guess itong San Jacinto ang magna-number 1 at ang number 2 ay San Fernando dito sa Distrito 1. So, sila ang makakapasok dito sa District 1 for our second round to the quarterfinals, partner. So, panalo pa rin tayo. Oo, panalo Kasi pa rin tayo. nakuha natin yung mission natin dito sa Ticao Island to come up with the best 2 teams na ilalaban sa Districts 2 and 3. Okay, and that will be San Jacinto and San Fernando. Yes, partner. So, Okay. yun na nga. But again, itong dalawang kupunan na ito ay aabante sa ating second round. So, regardless pa naman kung sino ang nanalo dito, talagang pasok na itong dalawang shooting na ginawa nitong mga taga San Jacinto. 19% lang itong mga taga San Fernando dito, at itong mga taga San Jacinto ay 35% on that rainbow country. So pumutok sila on that 3-point shot, partner. So sabi ko, kapag maganda ang shooting nitong mga taga San Jacinto, for sure na ipapanalo nila yung game, partner. And a while ago, I told you also na yung foul trouble, sabi ko nga, hindi ito na masyadong nakapitalize itong mga taga San Fernando. No? While yung mga key players nila ay nasa bench, hindi nila masyado nakapitalize yun. Kasi sabi ko nga, yung front line itong San Jacinto ay nakaupo. At kung mapapansin mo, itong mga taga San Fernando naman ay itong Bauson ay walang halos sa foul, partner, or isa lang yung foul ni Bauson on that game. So dapat i-capitalize yun. But again, yun nga, napansin ko, nakikipagsabayan sila dun sa speed, partner. That's why medyo walang masyadong adjustment when it comes dun sa ganong speed ng laro. So dapat pag gano'n, lamang naman sila in terms of tao or sa laki. So dapat yun ang kinapitalize nila. But again, yung capitalization naman ng speed and yung talagang transition nitong mga taga San Jacinto ay nandun. So that's why sila ang nanalo. Okay, so good analysis once again. Maraming salamat, Coach Paul Sepe. And right now, we're just waiting for our Kasarog Best Player of the Ball Game. Maganda yung nilaro dito ni Mark Lester Matos. Of those games na nilaro niya, ito yung pinaka-impressive sa lahat. Starting off with the cold-blooded threes. And right now, let's see kung siya ba ang ating magiging Kasarog Best Player of the Ball Game. Pero dito, let's take this opportunity na magpaalam muna pansamantala. And what a ride here sa Ticao Island. This has been an experience to remember. And kami po ay talagang nagpapasalamat sa mga tao dito sa Ticao Island.